baliwala yung kanilang hearing at hindi umabot sa Senado. Title, bakit pinapabalik ang BIR records ni Senator Cheese sa BIR? Kasi baka inisip nila katiga ng Supreme Court na binuksan nila yung BIR, baka sabihin merong abuso naman. Kaya hindi nila binuksan. But BIR, upon subpoena, submitted the box, diba, containing the ITRs or BIR records voluntarily. Diba? So, kung voluntarily yon sa akin, edi pwede niya na gamitin ng House, ng prosecution. Diba? But the problem dito, dapat siguro pinag-isipan nila, bubuksan ba namin o hindi? During the pre-trial, bubuksan ba namin o hindi? O magpapaalam pa kami sa kabila? Diba? Ang nagpaalam pa sa kabila, hindi yan papayag. Diba? So kung kayo, alam nyo na malakas yung loob nyo at alam nyo pwede yung buksan kasi impeachment ito, dapat sa akin lang, pina-pre-mark nyo na. Ba? Tapos, kung meron pa kayong additional related to that, and that's the time na pwede kayo magpasupina duces tecum and duces ad testificandum. Hindi pa po kasi kailangan yung ad testificandum kasi wala pang magte-testify dyan. So ngayon, ba't pa ipapasupina duces tecum, hawak mo na. Diba? Hawak mo na eh. Voluntarily submitted yan eh. Oh, up to you. It's up to you. I-open yan at i-pre-mark mo. So, ang takot siguro sila is baka sila ma-penalize. Diba? Criminally. Maging liable sila. Pero malakas yung loob nila na they can do that eh. Because that's impeachment. Sabi nga nila, sui generis ang impeachment. At kung anong kinakailangang ebidensya dito, diba, dapat mabuksan. Oh. Bank records nga pwede mabuksan. So dito sinasabi, ay hindi nyo pwede itong i-divulge kung ano-ano. Pero tandaan natin, mga ka-clear, pag yung, let's say, may kaso ng tax evasion, diba? Pag may tax evasion, pwede pabuksan yan sa court. Pwede yan pabuksan sa court. Kasi may court order. So ngayon, siguro iniisip nila, ito ang malamang na siguro para hindi maging technical. Okay, sige, solid na lang. Tapos mag-motion na lang kami. Kasi sabi naman ni Senator Cheese Escudero, subject to the outcome, subject to the motions that you will be filed, and we will just make an action upon receipt thereof. May mga motion sila. Kasi as of now daw, hindi pa nagkakaroon ng jurisdiction, no, para to take custody yung mga dokumentong ito. Kasi, di pa siya na pre-mark. Diba? Di pa siya na pre-mark, pero inamin naman ni Senator Cheese na sinabit yun together with the articles of impeachment. Diba? So ngayon nag-iisip ako nag-iisip bakit kailangan isole kung nandyan na? Diba? And, mga clear, ito lang din sa akin. Since kayo yung impeachment court, walang pwedeng mag-decide kung i-open yan o hindi. It's either prosecution, kung buo ang loob nila ipaprimark yan. Diba? Kasi willing naman yung BIR nun eh. Kaya lang sabi niya, ito ang ano yan, ito ang nasa batas namin. So parang, basta ito na yung records, parang it's up to you. Committee on Justice. Pero diba, nag-ano sila eh, nag-restrain muna sila sa sarili nila. Nag-hold back sila. So ngayon nasa impeachment court na kayo. At ebidensya nyo yan. Diba? Ang tanong, kailangan pa ba ng court order para buksan yan? Kung ebidensya nyo na yan. You just have to face the consequence. But, sabi ko nga, Mabubulgar. Alam nyo sa sarili nyo, especially Congressman De Lima, na dapat yung buksan. Di ba noong pa niya pinabubuksan yan? Dapat buksan yan kasi we have the jurisdiction, because this is impeachment. So with more reason, na dapat yan mabuksan kasi nandun na kayo sa impeachment court. Now, darating yung time na siguro kung may additional pa na BIR records na kailangan sila, ang pwede lang mag-decide dyan, dapat itong impeachment court. Hindi ang Supreme Court. Bakit? Ang sole jurisdiction na impeachment ay ang Senado. Diba? Kaya nga sabi ko, yung ibang, usually kapag yung ibang mga ebidensya na nandun sa court na, hindi naman yung pinapasuli.
hindi siya pinapasolid. The usual hindi siya pinapasolid. Diyan lang siya, then it's up to the prosecution or kung sino man ang gagamit yan na to have it marked. So, kaya siguro nga, first time na kailangan mo mag-solid na ebidensya sa BIR, so kaya lang, hindi ko masyadong makuha ba't kailangan pa siyang isolid. Although, ang sabi kasi dito, ang reason dito, wala pa silang jurisdiction. Diba? Wala pa silang jurisdiction kasi, ayan ang House Prosecution kasi, ang nag-submit ng sealed Bureau BIR records to the Senate. Parte ng articles of impeachment. Diba? So, kung sinama mo yan, ibig sabihin, magiging parte siya ng ebidensya. Sabi dito, the box which contains the confidential income tax of BP Sara and her husband Mans was originally turned over by the BIR to the House. Voluntarily surrendered nga ng BIR sa House Committee on Justice noong April 2026 because of the subpoena. And mga ka-clear, as of now, natatandaan nyo naman, nag-file naman si Attorney Manscarpio ng case, pero na-dismiss to Yes, dinismiss ng RTC. So, walang PRO. So, yun lang. Pero, sabi ko nga, yung ibang mga cases, yung ibang mga ebidensya, usually, hindi typical sa korte na automatically nire-return yung evidence dahil hindi pa siya na pre-mark. Ang normal na ginagawa ng korte ay i-exclude lang yan. Hindi lang yan paggagamit during the trial. Kung hindi mo siya nagamit, kung hindi siya naka-pre-mark, di ba? The problem is, ang issue kasi dito is hindi pinipre-mark kasi di rin naman umaksyon si clerk of court dahil sabi niya wala siyang power na mag-decide kung bubuksan to o hindi. Kaya nga, dapat, sa akin lang mga klira, sa akin lang kung matapang ang prosecution, Ensure Gold. Tulong sa 2 times improved lakas. Para mabuksan yan dahil nasa impeachment court na dapat pina-pre-mark na nila. Sa akin lang yon. Hindi ko sasabing tama ako, hindi ko sasabing mali ako, pero yun yung aking suggestion. So, sige, tignan natin ulit. Kasi, medyo nagbabaksilate ang ang prosecution pagdating sa BIR records. Appreciate the reasoning of the impeachment court in entering the box of the BIR. Di ba nasa pre-trial, basically naman mo listening to yung BIR box sa of the documentary evidence that the prosecution is. The least I can say is nag-iingat din ang impeachment court, no? Because alam naman natin na meron talagang issue, merong question, merong challenge under the National Internal Revenue. O, di ba? Okay. Sabi, nag-iingat impeachment court. Pero ang pwede lang mag-decide talaga dito impeachment court. Diba? Kung, ito sa akin, ito nga sabi ko. Kung binuksan nila, dapat well-researched na to kung dapat buksan o hindi. Dapat, sa parte ng prosecution, at pina-pre-mark na nila yan. Just face the consequences. Diba? Tapos, kung sasabihin ng impeachment court na hindi pwedeng gamitin yan, dahil bawal, i-cite nila bakit bawal. Sa akin, wala akong nakikitang pwedeng bawal kasi impeachment court nga yan. Tingnan nyo kung i-correlate natin, kailan pwedeng gamitin as evidence ang mga tax records? Di ba pagka, let's say, merong tax evasion, tax fraud, anong gagamitin mong ebidensya pag pumunta ka sa korte? Korte lang not impeachment as in regular court, tax court. Di ba? Gagamitin mo yung record ng BIR. Kasi yun yung ebidensya mo kung ang regular court
ay pwedeng pabuksan ang BIA records kasi subject matter ito ng kaso. Although with more reason, yung impeachment court, hindi yan tututulan. Diba? Kasi part ito to prove your allegation ng unexplained wealth. Parte siya. Importante siyang ebidensya. Hindi siya pinabuksan mo lang because gusto mo lang pabuksan. Diba? Hindi mo siya pinabuksan dahil fishing expedition ka. Hindi. Parte na siya eh. Diba? So, yun. So, tingin ko nga. Diba? And, well, anyway. Ito naman. Okay, sige na. Nag-rule na eh. Nag-rule na eh. So, pag dumating yung time, sabi nga niya, hopeful eh. Parang, bakit hopeful lang? Di ba? Parang, gano'n. Sa akin, so, pag nag-motion kayo, na i-open ito, tingin ko, hindi pwedeng tanggihan ito. Sa akin ng impeachment court. Kasi impeachment to. Impeachment trial ito. Diba? Hindi pwedeng gumawa ng dahilan para hindi ma-open yan. Diba? Kasi impeachment. Kaya sabi, hindi para in part of legislative, legislative purposes lang, in aid of legislation. No. This is impeachment. So we have to consider the Senate as court. So pag inisip mo na korte siya, isipin mo na para siyang regular court na humuhusga ng tax fraud, tax evasion. Diba? Court siya. Hindi siya Senado as legislative body. Ang hinihingan mo ngayon, ang pagsasampa mo ngayon ng motion para buksan ito, hindi mo siya pinabubuksan in aid of legislation. Pinabubuksan mo siya kasi korte siya at may kaso na yan ay importanteng dokumento. So, since nabalik, hindi na pamarkahan, parang lahat sila teka lang. Parang alam mo yung urong-sulong. Yun yung nakikita ko no? No offense meant Okay, no offense meant. Pero parang urong-sulong sila. So, tingin ko dapat, in a way, hindi ko na ngayon so far alam ang idea na Senator Leila de Lima. Pero alam ko, from the start, for her, ay dapat i-open. Tingnan ko lang po, mga kaklira. Ay, Senator de Lima. Sorry naman, Representative de Lima. Tanay na ako ng Senator Kasi, maganda na ng laptop ko ngayon. Ayaw Yes, kailangan nila magpaalam kay mag-research siya, guys. Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung isang option. Mas naiintindihan ko pa nung hindi nila agad inopen during sa hearing sa House Committee on Justice. Kasi baka ayaw nila na ma-technical. Understandable yun mga. Pero now, diba, ngayon, I don't think na na dapat pa silang matakot. Okay, pakinggan natin ito mga. Tignan ko lang to. Kasi alam ko si Senator Leila, Bakit kailangang buksan ngayon yung box na yun ng mahiwagang BIR? box, oo. Paano ba yung issue? Ba't kailangan at this point? Hindi ba pwedeng sa trial na lang buksan yan kung kailangan? In other words, si Representative Lima, ngayon palang pre-marking, mukhang dapat mabuksan na. Okay, wala naman talagang matinding legal issue or what, di ba? Kaya lang, pre-trial nga. Ang pre-trial kasi, hindi naman limited lang sa, stipulations of fact, mga admissions, denials, and then yung mga paglista ng mga documentary evidence, paglista ng mga witnesses, saka kung ano yung mga purposes nito. Yung sa listahan nga, meron din listahan ng mga reserve, the so-called reserve evidence. Kaya ang naisip po ng prosecution nung nag-file kami ng manifestation, kasi yung sa pre-trial nga, pwedeng
both parties mag-agree on other matters na makakatulong para sa orderly, efficient, fair, and expeditious trial. So, since nandyan yung naisip po namin, kasi 4 nga po yung naging request namin for consideration by the respondent and ultimately by the impeachment court. Kasi pag mag-agree na yung dalawa, yung prosecution, dalawang panig, parehong panig, yung prosecution tsaka defense, ay okay, no problem. Kasi ilalagay yan dun sa pre-trial order. Opo. Pong, Now, yes? Hello? napuputol ka. Sige, go ahead. Yeah, mobile kasi ako, mobile. Sige lang, Okay. ma'am. Sige lang, magtuloy niyo. Gaya ng sinasabi ko, makakatulong talaga yan dahil ngayon, marking of exhibits, and then yung mga listahan ng mga ebidensya. Now, ano namang masama kung ngayon pa lang, buksan na at magkaroon na ng inventory ng mga laman. Kasi Yun talaga ang dapat ginawa. Yun talaga ang dapat na ginawa. Para na-mark na yan, na-pre-mark na yan. Yun yung sabi ko kasi kung matapang talaga kayo, do it. Bakit? Impeachment court ito. Court ito. Hindi man to ibubulgar kung saan-saan lang. Court ito. Diba? So, Nilekturan na ni tingin attorney. ko, this time, I know, mukhang tama si Senator, si Representative Leila dito. remember, hindi pa nakita yung laman yan. Nung produce yan ng BIR Commissioner doon sa Committee on Justice proceedings na via subpoena. Via majority vote ay didesisyonan ng Committee on Justice na wag munang buksan, sa Senate na lang buksan, ipadala na lang yan na sealed. Now, pwede naman sa trial yan na buksan. Pero sana ngayong pre-trial, makonsidera nila yung pagbukas na ngayon para Dapat kasi pinilit nyo na lang. Dapat pinilit nyo kasi sa akin na mga kaya, bakit kaya nilang ipilat? Ebidensya nila yon. Sinabmit sa kanila yung voluntarily. Hindi naman siya magiging fruit of the poisonous tree kasi binigay sa kanila yun. Diba? Binigay yun sa kanila. So, yun yung sa akin. So, kung pinamarkahan yan, edi namarkahan na. So, ngayon, nagkaroon pa ng dahilan para ibalik. Tapos, nakakayo ulit magpapasubpina. Yun lang. So, kaya kung bakit ibinalik, paniwala ni Senator Jesus Escudero, wala pa silang jurisdiction dyan. Hindi sila obliged na sa kanila i-deposit yan. Pero sabi ko nga, normally, sa ibang court, andyan ebidensya, kahit hindi yan nakaka-pre-mark, dyan lang siya. Tapos, hindi lang siya magagamit during the trial. Kasi saka ka mag-motion. Diba? Kung na-pre-mark nyo na yan. Well, anyway, yun lang yung idea ko, mga Chris. Sabi ko, hindi ko sasabing tama ako, hindi ko sasabing mali ako, pero parang pareho kami. Ni Senator Leila de Lima ng strategy. Okay? Good evening, Yusek. Kay tagal ko hinintay ang impeachment ni VP Sara. Maya Halili. Oo. Diba? Thank you, sticker. So, yun lang mga clear, no? Again, I don't know kung tama. Di ko alam kung tama rin sa Senator Chis Escudero na isoli yan. Bakit? Sa akin, di ba? Bakit kailangan mo isole kung dala yan ng prosecution as part ng kanilang articles of impeachment? Di wag mo lang pabuksan kung hindi pa siya pre-mark. Then let na lang if they will be asking, if they will move for the representative of the BIR to testify. Di ba? So, isa ka gamitin. So, yun lang. So, hindi naman kailangan na maging issue na hindi kami dapat depository ng ibang ng ibang ebidensya na hindi pa pre-mark. Parang hindi siya nagiging issue sa ibang court. Mga clear. Sa tinagal-tagal ko na sa trial, parang hindi siya nagiging issue. Hindi naka-pre-mark, nandyan lang siya. Then that's the time na pwede mo i-pre-mark kapag nag-testify na yung tao. At least nandiyan siya. So, hindi ko makita yung point. Diba? Okay, mga clear lang gusto ko i-explain sa iyo. Kasi sabi ko, normally, hindi siya automatically, hindi siya naka-pre-mark, automatically susoli mo doon sa kung saan nanggaling. Kung voluntary lamang ibinigay yan doon sa prosecution as part of their prosecution, as part of the evidence nila. Yun lang. Medyo iba kami ng isip ni Senator Cheese. Parang pareho kami ni Senator Leila, ni Representative Leila de Lima.
Okay, mga Akri, bilanggit ko lang yan kasi naging topic. So, bakit nga ba kailangan ibalik? So, well, let us see na lang what will happen sa mga susunod na hearing. Okay, thank you. Tama, attorney. So parang in short, sinasabi dito ni attorney, dapat pinush ng mga prosecution yan. Nilecturean niya si Juan. Nilecturean niya sila Luistro dito, Diyos ko po Rudy. Pero anyway, abangan ang susunod na kabanat. Actually, second topic na si Attorney Claire, pero hindi tayo pupunta dyan. Dito tayo mag-ending. Down muna tayo, Amsat. Here we go.